Pwede po magtanong, saan po yung papuntang Padilla? Inatid na si Ace. Kala ko hindi mo makikilala eh. Alright guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kung anumang oras kayo abutan ng aking video na ito, motovlog po tayo ngayon. Tayo po ay naka-solo motovlog. So, testingin po natin kung gaano kalakas itong bago kong partner, bago kong kasangga. Magsisimula tayo dito sa Masinag. Meron tayong pupuntahan pero subukan muna natin. First time kong magamit itong aking bagong partner. Ang pangalan niya ay si Alas. So dahil nga sa si Fury ay hindi na natin masyadong maaasahan sa ganitong lakaran dahil hindi na talaga niya kayang humataw at lalong hindi niya na kayang sumabay sa malalaking kalsada. So delikado tayo kaya naghanap tayo ng bagong alalay at ito na nga ang aking bagong partner na si Alas. Kasi si Fury ang pangalan niya ay Silawin. So 14 years na at kailangan niya na siguro magpahinga pero hindi natin siya papalitan kasi tunay naman dirigma yun eh. At hindi natin makakalimutan yung serbisyong binigay niya sa akin. At yun talaga ang aking kabalikat. Yun ang tunay na mandirigma dahil marami na akong na-achieve doon sa aking Silawin. At yun na nga sa pagpapatuloy ng ating vlog guys, nandito tayo sa magkusali pa tayo ng Masinag. So hindi na tayo masyadong lumalabas kaya hindi na tayo masyadong sanay sa highway. So makasubok natin yung bumper to bumper at syempre ngayon ulit tayo nakalabas at ngayon ulit tayo nagmotovlog for the first time. Patapos na nga ang taon pero nakahabol pa rin. So ito yung bagong content natin. So actually may target tayo kumakain ng vlog. Pero siguro hindi natin matatapos basta-basta. So ito muna yung part 1. Napakahirap. Sabi nila wala daw forever pero ito ang forever, yung traffic. Yan ang ating forever sa Pilipinas. Only in the Philippines. Yan. Pero guys, alam niyo pagdating sa traffic ay baliwala sa akin yon. Sanay tayo dyan. Mas sanay nga ako sa traffic kaysa dun sa tuloy-tuloy dahil may limitasyon ang pagpapabilis ko dahil hindi tayo masyadong pwedeng mabilis gawa nga nung sama natin. So, limited lang. So, ito na napakasip ko kaya guys at yun, may sinusundan ako. So, sa ganitong pagkakataon na naiipas traffic, sasabi ako slow. Kung saan yung nasa harapan natin, yun ang susundan natin. Kasi kapag gumawa tayo ng ibang daan at naiipit tayo, hindi tayo mapapansin nga. Hindi tayo mapapansin ng malalaking sasakyan. So, mas maganda kung marami tayo. Yan, ganyan lang guys. Kung saan yung sinusundan natin, doon tayo susunod, doon tayo, yun ang magiging guide natin. At yun na nga. Pero hindi pwedeng basta-basta ka lang susunod dahil bigla siyang papasok at yun na nga, tayo naman. Kung lagi tayong sumusunod sa kanya, ang mangyayari sa atin ay maiipit tayo. So, kung saan tayo maluwag at kung saan tayo safe, yun ang gagawin natin. So, tulad nito, gagawin ko siyang guide. Yan. Malapit na tayo sa Masinag. Pero, siyempre, magle-left turn muna tayo. So, guys, shoutout nga pala sa mga kabats ko dyan. Batch 92 ng Marikina High School at sa aking section. At syempre sa aking advisor ni si Ma'am Pearl. At sa Defender section nga pala guys. Shoutout sa inyong lahat dyan. Kumusta na? Malapit na naman ang Pasko. Wala pa tayong update. Ano bang balita? At yun na nga. Balik tayo dito sa traffic. Traffic na walang kamatayan. So, ayan. Kayang-kaya, maluwag. Panis na panis yan. Mas safe pa nga tayo sa traffic kasi hindi tayo nagpapabilis. Kaysa dun sa nakarekta tayo, nakabuelo. Dito, nakikita natin kung gaano natin matatansya yung dinadaanan natin.
So sa mga ganitong paraan, lalong-lalo na yung gipit, huwag mong papasukan yan basta-basta. Dahil pwede kang maipit dyan. So dahil naka-go na yung light. Tuloy-tuloy lang tayo guys. At shoutout nga pala kay Papa Jim. At sa mga buong small YouTuber, mga ka-GC natin dyan, shoutout sa mga kaibigan natin dyan, lalo na sa Kabikulan, sa Albay, at shoutout nga pala kay DJ Chloe. Yan, isa po yan sa mga DJ ng radio sa Kabikulan. So yan na nga, tuloy-tuloy pa rin at tuloy-tuloy pa rin ang traffic. Pero hindi pa tayo nakakatawid sa Masinag. Yan. Oops, sandali lang. Pasok! Yun. Buti na lang hindi ko inunahan. Mahirap din sa ganitong sitwasyon lalo na kapag baguhan ka. So ako medyo matagal-tagal na rin pero hindi ko basta-basta pinapasok yung mga alanganin. So sabay lang tayo sa flow ng traffic at kung saan maluwag, pasok tayo. Buti na lang nagkaroon guys ng flyover dito kasi yung mga dumadaan na tao doon na sila, hindi na sila nakaka-istorbo sa mga traffic. Kasi dati ng mga panahon na wala pang ganyan, ay napakahirap, lalo na yung pagtatawid ka, pupunta ka doon sa malayo, at minsan naman, sasabayan mo yung sasakyan, napakahirap. Nandito tayo sa napakasikip na daanan, hindi natin pwedeng pasukin to. Yan, may ipit tayo dyan. Kaya, yan guys, tansyahin nyo rin dahil kung paano lumusot sa ganyan, titingnan nyo, hindi lang basta yung papasok kayo, basta titingnan nyo yung manibela nyo. Yun yung magiging guide nyo kung kaya. Kapag ka nakapasok yung manibela, matik yun. Pero kapag ka alam nyo sasabit kayo, wag nyo ituloy dahil alam na natin ang kahinatnan. Ayan, muntik na tayo doon sa isang motor na yon. Bigla siyang pumasok pero pinagbigyan niya tayo. So ganito guys, na pagkakataon nakakita nyo yung dalawang sasakyan. Isang bus tsaka isang van. Wag kayong papasok dyan dahil hindi tayo makikita. Hindi tayo makikita sa side mirror. Sigurado may ipit tayo dyan. So, ayan, tuloy-tuloy na at go na tayo at medyo malaya na tayong tumakbo ng mabilis. Yan. Hirap din talaga kapag nagmo-motovlog. Pero mas gusto ko yung solo motovlog kasi wala kang hinahabol, wala kang iniisip. Kumbaga, ini-enjoy mo lang yung pagdadrive, pagmumotor. Kaya nga mas gusto ko yung solo vlog kasi hindi mo iisipin yung nasa likod mo, nasa na sila or ikaw na yung naiwan. Yan guys, nandito tayo sa intersection ng Masinag. At pag-akyat niyan, medyo maayos na yung biyahe pero hindi pa rin sigurado dahil pagka ordinary kasing araw tulad ng Monday to Saturday may pasok, napakahirap dyan. Pero kapag ganitong oras, lalo na kung linggo, napakagaan at napakaluwag. So, ito na nga, dire-diretso na tayo guys. Medyo pataas na tayo pero kayang-kaya lang. Alam nyo guys, sinubukan ko lang kasi yung aking alas, yung aking motor na itong bago kong alalay. So, sinubukan ko kung gaano siya katatag, gaano siya kabilis at gaano siya kabilis talaga humataw or ano pa man. Ayan, kayang-kaya niya, napakalakas. Kung itutudo ko nga grabe pa ang ilalabas ng lakas niya, pero limited talaga yung vision natin, kaya hindi natin pwedeng basta-basta pabibilisin. So, yung takbo ko nasa 40 pa nga lang yan Yan, nandito tayo sa Maris at pag-akyat natin dyan, Lumang-Bayan. Yun yung simbahan na lagi kong dinadaanan. So, sana yan, Lumang-Bayan tayo, church ng Lumang-Bayan. Yan guys, napakaganda ng
flow ng traffic dito. Hindi siya masyadong maraming sasakyan ngayon. Siguro na-timingan ko lang yung oras. So alam nyo guys, napakalaki ng improvement dito. Dati 2 lane lang to eh. Pero ngayon napakalawak. Kala nyo talaga expressway. Kaya nga balang araw, alam ko may programa yata dito ang gobyerno na gagawin yata nilang highway papuntang Bicol. So sana nga at kapag ito yung naging way papuntang Bicol, napakadali ng pumunta. Siguro yung 2 hours makukuha mo na kagad hanggang Infanta, Quezon, or baka nga wala pa sa 2 oras. So napakalaki ng improvement dito guys. Pero ingat pa rin tayo kasi nung mga panahon kasi masyadong mabibilis yung sasakyan. Kahit ilan lang pero maraming halos madalas nagkakaroon ng disgrasya. Yan, nandito na tayo sa Piña Provincia at sakto lang yung biyahe natin. Hindi naman talaga mahirap dahil nakuha ko yung oras ng napakaluwag na na paglalakbay ba. So masarap maging mag-motovlog lalo na kapag wala ka nang gagawin at pre ka sa time mo at alam mong makakabalik at makakarating ka ng maayos. Hindi siya tama lang yung panahon, hindi siya maulan. So guys, paakyat na tayo. Dati kung nakikita nyo yung building na yon sa unahan, yun yung kitang-kita na ay dati wala talaga yan. Ngayon, ang laki talaga na pinagbago. Yan po ay nasa Pagray at ang katapat naman yan ay Seruna. So shoutout nga pala kay Henrico Bustinera, ang aking classmate. Yan nga pala, shoutout kay Eric Bustinera, si Henrico Bustinera. Diyan po siya sa may bandang kanan, Seruna. So shoutout sa iyo bro, hindi ka na nagpaparamdam. Kumusta naman? So nandito na tayo guys sa Pagray at konting ingat lang dahil maraming tao rito kapag lalo na yung rush hour at talagang makikita mo bumper to bumper talaga mga sasakyan dito. So sa ngayon, napakaganda, timing na timing at malapit na rin tayo guys sa Heaven's Gate. At sa una ng Heaven's Gate, yun naman po yung aming lugar dati. Doon kami tumagal, doon kami naging matigas ang ulo at doon kami natutong lumaban, naging mandirigma. At yan na nga guys at ilang saglit na lang tayo ay nandun na tayo sa target area natin. Yun yung location na pasamantala tayong hihinto. Stop over tayo doon dahil kukumustahin natin yung mga kaibigan natin. So kung magpaprank tayo, meron kaya tayong mapaprank ngayon. So titingnan natin. So guys, sa kanan makikita niyo yung Heaven's Gate Memorial Garden. Yan, Heaven's Gate. So sana may maprank tayo ngayon. So malapit na tayo guys at nandito nga pala yung pwesto ni Don Berto. Kung gusto nyo umorder ng street food, napakasarap. Don Berto's Street Food. So guys, titingnan natin kung sino yung mapaprank natin. Sitio Manaliti. Pwede po magtanong, saan po yung papuntang Padilla? Ayaw, di ba? Gracias. Kala ko hindi mo makikilala eh. Boses pa lang, alam ko eh. Kumusta? 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 Di na nagagawa sila na, JR? Di na nagagawa. Sila JR, di na nagagawa. Garami? JR! Guys! Hindi ko napapansin. Hindi na nagagawa dito. Punta ako din eh. Ay, nakabukas ah. Pwede! Ha? Basta. Paano ko eh? Motovlog ako ngayon. At yun na nga guys, nagkita kami muli ni Pading Gilbert, si Don Berto, ang kanyang
Facebook account. So, napakaganda na kanyang napakasimpleng negosyo at napakaganda naman talaga ng kita kahit papano ay nakakaraos. So, guys, natuwa naman ako at nagkita nga kami ni Sid, ang TikTokers, ang napakalupit sumayaw. Yun, napag-usapan namin tungkol sa mga ginagawa niya dati at sayang naman at hindi niya pinagpatuloy gawa nga nung hindi niya na raw nabuksan yung kanyang Facebook kaya hindi niya na naipagpatuloy. So, ayun, nag-usap na lang kami, nagkwentuhan kung kumustahan at yan, kasama namin si Pading Gilbert dito, si Don Bertos at pasamantala stopover muna ako. At medyo pagod tayo sa biyahe, so medyo malayo pa yung biyahehin natin kaya pasamantala ito muna yung first station. Dito muna ako nag-stopover. So, yun na nga, napakalupit na nga ng ating alas, ang aking bagong kasangga. So, nag-usap din kami ni Don Bertos at syempre, tulad ng dati, medyo matagal kaming di nagkita, banding ng konti, pero wala kasing time para, dahil alam kong busy siya ngayon at bukas ang kanyang tindahan, kaya hindi natin siya may istorbo, hindi natin siya mayayaya. So, yun nga guys, makikita nyo naman ang laman ng aking motor, cellphone at mga iba pang gamit. So, dito kasi naman talaga kumuha ng konting video para sa aming tatlo at makapagbigay naman sila ng konting salita o makapag-message man lang dito sa ating vlog at maisama ko sila dito sa aking Uncle John's Motovlog. Shoutout muna sa mga kaibigan ko. Kay Don Berto. Yung kaibigan natin. Kaya lang hindi ako nagtanggal, oh. Ito naman, si Pogi, di na nagsasayaw. Dito naman dati yung hindi nagsasayaw. Shoutout nga kayo na. Kay Pari JR. Oy, Par Negro, shoutout daw. Kaagising ko lang eh. Kaya ka lang nakaano ko kayo. Shoutout sa kaya na. Kay Kuya. Ano ka? Boss Jemuel. Balik ka dito. Yan. Napadaan lang ako. Napadaan lang ako guys. At yun nga, rolling pa rin yung aking pero tingnan ko kung ilang oras pa to. Okay. Pakiano mo nga, pakilak mo. Hey! At yun na nga guys, sa pagpapatuloy ng aking motovlog at mapapansin nyo yung mga dala ko, mga gadget, ginagamit ko sa aking GoPro at naisip ko wala nga pala akong baon, so bumili muna ako pansamantala ng baon ko para sa aking solo motovlog kasi ayoko naman talaga kumain ng kanin sa biyahe, medyo mabigat. So dito nga ay maya hindi ko inaasahan bigla lumapit sa akin si Sid at medyo nahiritan tayo ng konti. Siyempre kababata natin yan, hindi natin pwedeng tanggihan. So alam na natin kung ano yung ibig sabihin yan. At yun na nga, at inabutan natin ng konting, bahala na siya doon. So, para sa akin kulang pa rin yung aking baon. May tubig na ako pero kailangan natin ng medyo yung satisfy tayo pag kinain natin yung pagkain, yung baon natin. So, hanap nga ako ng pwedeng baonin at naisip ko nga bumili kay Ate Lenny. Ate Lenny, shoutout sa'yo at yun, bumili nga ako ng sesto. At syempre, yung hindi malamig yung pinili ko kasi medyo alanganin yung lalamunan natin. Hindi natin pwedeng isapalaran dahil mainit nga yung panahon. Tapos, inom pa tayo ng malamig. So, in-advise din ako ni Don Bertos na wag akong bibili ng buko sa daanan dahil karamihan doon, hindi naman talaga pure. So, kung bibili man ako ng buko, kailangan yung natural or yung buo talaga siya, nabubuksan. Masisiguro kasi natin na pure yung may inom natin na sabaw ng buko. So, shoutout ulit kay Ate Lini. Hello sa'yo at have a good day. At sa pagpapatuloy ng aking vlog, shoutout sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat. So, hanggang sa muli guys, sa pagpapatuloy, nandito na po tayo at kompleto ng aking baon. So, ready na talaga tayo Ay, guys. o nga pala. Bali, motovlog ako ngayon. Babiyahe lang, tapos babalik na. Hanggang ano lang. Yeah.
Sid, alis na ako. Mars. Okay, thank you. Dun muna ako. Okay, thank you.